nyo na bang ma-hassle dahil ayaw mag-start ng kotse o tumirik bigla habang nagmamaneho kayo? Ngayong araw, pag-usapan natin ang puso ng bawat sasakyan, ang baterya. Kasama pa rin natin si Sir Glenn Potenciano Maniquez dito sa Dunamis GM Ford Specialist para muling turuan tayo ng lahat ng dapat nating malaman sa letter B ng Blow Bagets, ang baterya. Sir Glenn, Uy, magandang araw hi, po sir. ulit. Oh, salamat po ulit. Opo, bago po tayo dumako sa iba't ibang problema ng ating mga kamanibela pagdating sa baterya, ano-ano ba ang mga klase ng baterya ng sasakyan, Sir Glenn? Actually, Sir Bri, there are different kinds of batteries kasi. Meron na lead acid, merong AGM, merong EFB o yung enhanced flooded batteries. Meron din lithium, and then meron din LiFePO4 na battery. Yung mga lead acid batteries, ito yung mga batteries na ginagamit natin sa mga sasakyan na mga hindi kailangan ng masyadong malakas na mga battery. Wala siyang start and stop system. And then an EFB o yung mga AGM batteries. Ito naman, ginagamit naman natin to sa mga sasakyan na merong start and stop system. Kasi ang demand niya for starting is high, kaya dapat magandang klase yung ating battery na ginagamit. And then meron din mga lithium-ion batteries. Pwede natin gamitin naman yan sa lahat ng klase ng sasakyan, pero meron din isa pang klaseng lithium-ion, yung ginagamit naman sa mga plug-in hybrid. Ito na yung baterya ng mga malalaki. Paano ho ba ang tamang pagpili ng baterya ng aming sasakyan? Meron silang na dapat tingnan dyan. Number one na dito yung size ng battery natin. May mga iba-ibang dimension kasi yan. Meron din voltage at saka yung position ng terminals. And then number two, yung cranking amps niya. And then number three, yung cold cranking amps niya. Ang cold cranking amps naman, yung ability ng sasakyan natin na maka-start in extreme cold. And then number four, yung reserve capacity para malaman natin kung gaano katagal bago ma-discharge yung ating battery natin. And then number five, yung state of health ng battery. At saka it should be always be 100% when buying. Don't buy 99% kasi minsan yung 1% different will mean mga 6 to 12 months ang difference. Bukod po sa mismong kakayahan ng battery, ano pa ho ba ang dapat tingnan sa pagpili ng baterya? Tingnan natin yung driving habits natin. Kung ikaw yung mahilig kang nakahinto, naka-aircon ka, habang nakapatay ang engine mo, nakabukas naman ang radyo mo, mga ilaw mo, mas malakas din sa battery yung mga ganon. Yung climate, pag ikaw nakatira ka sa mga area ng mga malalamig na panahon, best if we buy a higher CCA na mga batteries. Ganun din, pag ang mga sasakyan mo, mga high-end, ang daming electronics na, kaya dapat higher capacity din yung ating battery. Actually, yung iba, ang sinasabi nila, hindi ko naman araw-araw ginagamit yung baterya. Baka pwede na sa akin yung mas mura. Actually, it's baliktad. Pag hindi mo kasi siya ginagamit, lagi siyang low in charge. Ang tandaan nyo, ang battery, pag low in charge, mas madali siyang masira. So, yung mga sasakyan na bihira gamitin, yung dapat ng mga higher capacity ng mga batteries ang ginagamit natin. Sir Glenn, totoo po ba na hindi na kailangan ng mataas na CCA or cold cranking amps dahil di naman po malamig sa atin sa Pilipinas? Well, actually, Sir Boy, ganito no? Dati hindi ng aking pagkakaakala. Pero, in time, na-realize ko, yung CCA pala yan na mataas, napakalaking bagay sa atin. Bakit ito kasi kahit na mahina ang charge mo, kung mataas ang CCA mo, i-start pa rin siya. Kasi nga mataas ang cold cranking amps natin. Kaya as much as possible, the higher the cranking amps or the bigger the battery, ayan ang ating pipiliin. Totoo po ba, Sir Glenn, nag-expire yung baterya? Case to case yan Number one, kung halimbawa, ano bang tanong natin sa expiration? Ito ba yung shelf life niya? Yung hindi ginagamit yung baterya? Ayang ganyan, alam ko may expiration yan. Pero pag ginamit mo na siya, umahaba minsan ang buhay niya pag meron silang mga nilalagay na solution. Isa yan. Number two, yung plates natin, pag umabot na dun yung level o yung electrolyte level niya, at bumaba pa doon, nasisira na yung mga battery plates natin. Meron kasi ako mga battery na by experience, alam ko minsan 2 years lang, 3 years lang. Pero meron akong nabasa at proven na yan sa ibang bansa, umabot pa nga ng 7, 8, may 9 years pa. Yung mga regular na mga lead acid batteries. Kaya hindi ko masabi kung nag-expire ba talaga siya o hindi. Kasi nga kung umabot ng, nag-expire siguro, pero hindi ganun kabilis. Kasi usually, the bigger the battery, higher ang capacity niya,
mas marami rin ang plates niya, mas tumatagal siya.